End Times Prophecy, Mac 1. Hello, Admin Rich. Hello din po sa inyo. Salamat po sa pag-drop by. Dali Mag-ano po muna tayo, share. Share po muna natin sa ating newsfeed. Share ko lang sa newsfeed ko ha. Yan, tapos share ko lang din po sa aking group. Share sa group. Saglit po Share ko rin po sa GC. Yan, na-share na po natin sa GC at ngayon po ay start na po tayo sa ating live. Yan. Okay. Start na po tayo sa live natin. Okay. Dali ano ko lang ito. Tanggalin ko lang ito. Isa. Yan. Okay. Okay. Yan. End Times Prophecy. Okay na. Yes po. Salamat po pag-share, no? Okay. Sabi naman ni Spike 007, Duterte is the what? Sabi niya, Sabi niya, the best daw si Duterte. Saan po the best si Duterte? Sa Tsugihan? The best sa Tsugihan si Duterte? Nag-iwan ng 30,000 na mga namatay? Walang hustisya? Saan po the best si Duterte? Sa pagiging corrupt? Na siya po ang nanalo sa the most corrupt person of the year 2017. Saan po the best si Duterte? Sa pagmumura? Doon po siya the best. Saan siya the best? Nung bago siya umalis, pinagyabang ng kanyang mga cabinet members ang 30,430 flood control projects. Pero nasaan yun? Ghost. Guni-guni. Guni-guni ang flood control projects ni Duterte. Diba? Samantala ngayon, si PBBM, nakita mo, si PBBM, hindi siya pumapayag na lulukuhin ang taong bayan. Kaya ang ginawa ni PBBM ngayon, pinapaimbestigahan niya at ginawa niyang transparent.
Yan ang presidente na tapat sa bayan, the best na presidente. Hindi ka pumapayag na niloloko ang taong bayan dahil alam mo na ito ay taxes ng taong bayan. Samantalang sa panahon ni Duterte, ang ginawa niya ay pinagtakpan ang lahat ng mga corrupt na officials ay kanyang pinagtakpan. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, hinahabol at iniimbestigahan ang mga korupsyon. Yan ang Pangulo na merong tunay na pagmamahal sa bayan. The best president after President Marcos Sr. Diba? The best. Yan talaga yun, no? So mga kaibigan, tuloy na po tayo sa ating topic, no? Ang topic po natin ngayon ay Cheese Escudero's top campaign donor. Sandali ba yun? Bigla lang no? Cheese Escudero's top campaign donor bags 5.16 billion in flood control projects. OMG! Ano ito? No? So, how true is this, mga kaibigan, no? Kaya ba ngayon si Cheese Escudero ay panay ang press con at tila ang kanyang puwet ay umiikot sa pagpipress con at sa pagdidepensa sa kanyang sarili? Oo. Diba, nung mga nakakaraang buwan ay tahimik si Cheese Escudero habang ang mga tao, ang mga DDS ay binabatikos ang Kongreso at si Speaker Martin Romualdez dahil sa GAA. Yun naman pala, it's cheese Escudero. Pero ngayon na lumabas na, mga kaibigan, no, itong mga sinasabi, no, ng mga media na si Cheese Escudero ang may pakana ng mga insertions. Ngayon na ganyan ang lumalabas, ay tila naman walang imik ang mga DDS. At never mong makita at madinig kahit isang DDS na bumatikos kay Cheese Escudero. Dahil ba? Dahil ba sa pinaburan si Sara Duterte? Kaya tahimik ngayon ang mga DDS. End Times Prophecy, Mach 1. Mga DDS trolls funded by China, don't forget to like. Correct ka dyan, no? Tama ka talaga dyan. DDS trolls are funded by China. Ganyan po sila kaanay na ang sarili nilang bansang Pilipinas ay kanilang tinatraidor para lang sa pera. Ganyan po sila kaanay. Mga anay po yan, di ba? So, tuloy na po tayo mga kababayan, no? Tuloy na tayo. Yan. So, ito, sa politika, no, mga kaibigan, hindi lang baha ang dapat bantayan. Pati yung dumadaloy na bilyones mula sa gobyerno papunta sa bulsa ng malalapit sa mga makapangyarihan. Sa kaso ni Senate President Cheese Escudero, parang high tide ang dating ng mga kontrata sa kaibigan at campaign donor. At campaign donor niya mga kaibigan at habang may mga leader na bukas sa pagsusuri at transparency ng budget, katulad na lang ni Speaker Martin Romualdez na pumabor at talagang nagsabi na kailangan malaman ng taong bayan, kailangan buksan natin itong budget deliberation. Kailangan andito merong mga representante ang mga taong bayan. Kailangan nandito sila. May media. Kailangan open, walang closed door para malaman ng taong bayan kung paano gagawin ang budget. At nang sa ganon, walang magtangka
na mag-insert. Dahil siyempre, kapag open nga naman ang mga budget deliberation at makikita ng taong bayan, aba, siguro naman, mahihiya naman yung mga makakapal ang mga mukha dyan na mag-insert dahil kitang-kita ng taong bayan. 'Di ba? Yun yun. So, eto mga kaibigan, no? Nakakatuwa at meron tayong leader ngayon sa Kongreso na talaga namang, mga kaibigan, no? Na talaga namang pumapabor sa transparency. No? So, maganda po ito, no, mga kaibigan, dahil ito po ay papabor sa taong bayan at tayo po dito ang makikinabang. Siyempre, kapag nagastos ng maayos ang budget, ay malaking pakinabang po yan sa taong bayan. Dahil bukod sa wala nang maiiwasan yung mga pagbaha na katulad ng mga nangyari, no? Ay nagastos ng maayos yung mga budget at hindi ganun kalaki. Kasi kaya naman pala lumalaki yung mga gastos sa mga flood control projects ay dahil meron naman palang 20% na napupunta sa mga kontraktor. Yan ang ipinakita ng ating Pangulo sa kanyang press conference na nadiskubre ng ating Pangulo na wow, merong 20% na napupunta sa mga kontraktor. OMG, napakalaki nun, 20% na yun. Na kung titingnan natin, dapat yan ay ginastos sa iba-ibang mga bagay, no? Pero napunta lang sa mga kontraktor. Kaya nakakatuwa po ngayon, no, na meron po tayong Pangulo na very transparent at meron tayong Speaker Martin Romualdez na talagang nagsusulong ng transparency sa budget deliberation. Yan po ang aking magiging Pangulo sa 2028 presidential election. May dangal, may prinsipyo, hindi nabibili ng pera, walang sinisino, kaibigan man, kakilala, or kinakampanya niya noong 2022 na katulad ni VP Sara Duterte, siya ang campaign manager ni VP Sara Duterte, pero hindi niya pinaboran, hindi niya iniligtas nung nakita sa plenary, sa budget deliberation, ang mga red flags ni Sara Duterte. Hindi niya niligtas, hindi niya pinaboran, at lalong hindi niya kinonsilti. Yan ang aking magiging kandidato pagdating ng 2028. Martin Romualdez for President. Ngayon pa lang, ikinakampanya ko na si Speaker Martin Romualdez kahit hindi pa siya nagpapahayag ng intensyon na tumakbo sa 2028. Kahit wala pa siyang sinasabi na gusto niyang mag-presidente, ay ikinakampanya ko na siya sa taong bayan. Dahil naniniwala ako 101% na siya ang magiging maayos, no, na presidential pagdating sa 2028 na magpapatuloy ng lahat ng nasimulan ng ating Pangulong BBM. At iisa ang kanilang vision para sa bagong Pilipinas. Make sense? Yan. So tuloy tayo mga kababayan, no? So eto na nga mga kaibigan, no? Yung sinasabi dito, meron daw 30 million friendship fee na tinatawag, no? So 30 million friendship fee. So ano pa? Eto mga kaibigan, no? Doon po kasi sa press conference ng ating Pangulo, lumabas po doon yung mga contractor, no?
Katulad na lang ng centerways construction, mga kaibigan, no? Na yung centerways construction, ang president po dyan ay si Lawrence R. Lubiano na nagbigay ng 30 million kay Cheese Escudero noong 2022 campaign election. So halos 20% ng lahat ng cash contributions niya, mga kaibigan, ito ba ang kapalit? Ang mga flood control contracts? Nagtatanong lang tayo dito, mga kaibigan, ha? Ito po ang ating dinidiscuss ay ayon po sa balita ng Rappler. Na ito daw, mga kaibigan, ang nangyari, no? Tingnan nga natin yung balitang ito ng Rappler, ha? Okay. Ito po, Rappler, yan. Cheese Escudero's top campaign donor bags 5.16 billion in flood control projects. Isinulat ito noong August 11, 2025, no? So, ito po ang sinabi. Yan. So, tingnan po natin, more than half of Centerways Construction's flood control projects have been in Senator Cheese Escudero home province of Sorsogon and within his district. It's raining flood control projects contracts for Senate President Cheese Escudero's biggest campaign backer. Lawrence R. Lubiano, the president of Centerways Construction and Development Incorporation. So, eto daw po si Lawrence, no? Ito daw po ang top donor ni Cheese Escudero noong 2022 election. At ang binigay daw po niya ay 30 million para sa kampanya ni Cheese Escudero. So kung titingnan natin, mga kaibigan, that's 20% of 146.5 million cash contributed received by Escudero. So, fast forward tayo, no? To President Ferdinand Marcos Jr.'s administration. Centerways Construction is swimming in government deals. Yes, no? From 2021, so panahon pa ito ni Digong, 2021 hanggang 2024. The company reeled in 5.6 billion worth of flood control projects. The Sorsogon-based construction firm only had 5 control contracts in 2021, but in 2022, it secured 44 contracts. My God! So, ibig sabihin, ibig sabihin ng 2021, 4 lang, no? 5 lang ang kanyang flood control projects. Ang kanyang 5 control contracts na nakuha, 5 lang. Ito, nakasecure siya ng 44 contracts. My God, yumaman ng gusto. Ibig sabihin, mga kaibigan, noong 2022, nung nanalo na si Cheese Escudero sa pagka-Senate, no? Sa Senado, nung nanalo na siya sa Senado, saka nagkaroon ng 44 contracts na na-secure itong Centerways Construction. Makes sense? Kasi noong 2021 wala pa si Escudero dyan. Re-electionist siya, di ba? Escudero. So, noong 2021, 5 lang. Pagkatapos, pagdating ng 2022, grabe. Sandali guys, tingnan nga natin, medyo nakalimutan ko. Re-electionist nga ba siya nun? Dali, Cheese Escudero. Kung senador ba siya nung wala, para kasi walang ginagawa ito, kahit
Kalimutan ko tuloy kung senador ba siya noong 2021. Sandali Tingnan natin kung senador ba siya noong 2021. Ah, 2021. Hindi po siya senador. So, noong 2021, hindi po siya senador, si Jesus Escudero, no? Senador po siya noong June 30, 2007. Ito naman. Tingnan nyo Ito po yung kanyang pagiging senador, no? Senador po siya noong June 2007 hanggang 2019. June 2, tandaan nyo senador po si Jesus Escudero noong June 30, 2007 hanggang 2019. Pagdating po ng 2020, 2021, hindi na po siya senador dyan. So, yung pong construction na centerways, no, yung sinasabi dito, noong 2021, merong 5 kontrata, no, sa flood control projects. Pagdating ngayon ng 2022, biglang naging 44 ang kanilang kontrata ng mga flood control. 2022, yan na po ang panahon na si Jesus Escudero ay senador na ulit ng Pilipinas. So it makes sense, mga kaibigan, no? It's really, we're making sense here, mga kaibigan, na noong wala pa, no? Noong hindi senador si Jesus Escudero, ay 5 lang. Ang 5 lang itong mga flood control projects na nakuha. Pero nung senador na ulit siya noong 2022, biglang nagkaroon ng 44 flood control projects. Itong centerways constructions. So, ibig sabihin, may something dito. May something dyan, mga kaibigan, no? So, yan. Grabe, no? May something dito, mga kaibigan. So, ano pa? Yan. Tingnan pa natin to. So, yan nga. Kita natin, Ang dito, yung kapalit ba? Ang kapalit ba ng kanyang, itong si Lawrence, no? R. Lubiano, ang kapalit ba ng kanyang, nagtatanong lang tayo, yung kapalit ba ng kanyang pagtulong noong election, noong campaign, no, ng kampanyahan kay Jesus Escudero, yung 30 million na ibinigay niya sa kampanya ni Jesus Escudero, ang kapalit ba nito ay etong mga proyekto? 5 point, ilan to? Ilan yun, mga kaibigan? 5.9? Okay. 5.16 billion. So yung kapalit ba ng 30 million na pag-ambag niya sa kampanya ni Jesus Escudero ay yung 44 na mga flood control projects. Grabe, di ba? Grabe, mga kaibigan, no? So, how true? Gaano ito katotoo? Gaano katotoo, no? So, dapat talaga ito ay ma-imbestigahan, no? Imbestigahan to dapat. Yan. So, ito, contract, boom. Yan. Noong 2021, 5 kontrata lang.
Noong 2022, boom! Naging 44 contracts agad. 9 times ang pag-increase right after the election. Ano yan? So, 2021 to 2024, total whole 5.16 billion in flood control projects. Hindi ulan yan. Bagyong may kasamang cheque. So, nagtatanong tayo dito, how true? Gaano ba ito katotoo? No? So, ito pa, no? Regional rainfall na tinatawag. Nakafocus sa Bicol, no? 96% ng projects nasa Bicol region. At halos lahat concentrated sa Sorsogon. Mga kaibigan, ito ang pinagtataka ng Pangulo natin. Kasi ang sabi po ng Pangulo natin, di ba dapat yung mga flood control projects, nilalagay dapat yung maraming flood control projects sa mga lugar na mga bahain, yung mga catch basin, mga bahain talaga. Pero nagtataka po ang Pangulo natin dahil bakit ang daming flood control sa Sorsogon samantalang merong lugar sa Bicol na talagang bahain pero hindi ginastusan ng ganun kadaming flood control projects. Kaya nagtataka po dito ang Pangulo natin. At isa po ito ngayon sa pinaiimbestigahan ng ating Pangulo. No? So, yan nga mga kaibigan, no? Of 44 projects sa Sorsogon, 36 ay sa first district. Political hacienda ng pamilyang Escudero mula pa 1987. Tingnan niyo mga kaibigan na, tingnan niyo. Sabi ko na nga ba itong Marcos administration, marami talagang mahuhukay ito eh. Maraming mahuhukay na mga katiwalian, mga pati maraming mga lalantad dito na mga politiko, na mga tiwali. Kasi yung Pangulo natin, gusto niyang labanan ang korupsyon. Kaya marami talaga dito ngayon, no, sa gobyerno, marami talaga dito ang matatamaan ng ginagawa ng Pangulo natin. Sabi naman ng Pangulo natin, kung kahit kaalyado kita, kung korap ka, hindi na kita kaalyado. Ba? So, eto mga kaibigan, ito ba ang dahilan kung bakit si Chis Escudero ay kumakampi sa mga Duterte? Dahil alam niya na ang mga Duterte ay hindi sila mahigpit pagdating sa korupsyon. At alam niya na ang mga Duterte ay wala, yung tinotolerate kapag may korupsyon, no-tolerate lang nila. Basta, mga kaibigan, ito ba ang dahilan kaya dumidikit siya sa mga Duterte? Dahil alam niya na ito ang makakapagpasalba sa kanya? Dahil kapag nga naman si Sara Duterte ay naging Pangulo ng Pilipinas, hindi nga naman siya maiimbestigahan dito sa mga flood control na ito. Diba? So, nagtatanong tayo dito mga kaibigan, no? So, kita nyo 54 projects sa Sorsogon. 36 ay nasa first district. So, ibig sabihin mga kaibigan, ilan lang ang natira sa ibang distrito. Lahat napunta sa Sorsogon. Ganyan ka takaw. Ganyan ka takaw. Si Chis Escudero Caldero. Grabe no mga kaibigan. No? So ano pa dito? This, ayan na. Dynasty plus deals, yan, equals danger. 4 decades na nilang hawak ang kanilang distrito. Kita nyo 4 decades na hawak nila ang Sorsogon, first district. Ngayon, may dagdag na bilyon sa government projects na bumagsak sa kanilang teritoryo. No? So, transparency
Mga kaibigan, no? Transparency, contrast. Oh. So, si Cheese Escudero versus Martin. Yan. Noon, sinisisi at sinisiraan si Speaker Martin Romualdez na siya daw ang hadlang sa mga batas at transparency sa budget. Pero ngayon, siya mismo ang nagbukas ng BICAM, no? Si Speaker Martin mismo ang nagbukas ng BICAM sa masusing pagsusuri at public scrutiny. Isang hakbang na nagpapakita na may leader na handang ipasilip ang proseso sa budget deliberations, no? Samantalang sa kampo naman ni Cheese, ang daming project, connections at donor ties na ayaw pag-usapan. Diba? Yan po ang nangyari, no? So, tingnan nga natin itong itong post ng Inquirer. Billions for flood control, unanswered questions behind Senate's 142 billion BICAM insertions. So ayaw po sagutin ni Cheese Escudero, no? Manila, Philippines, a monsoon rains battered much of the country this month, including Bulacan, where rivers again overflow the floodwaters rose fast. So mga kaibigan, no? So dito nakita natin yung insertion, no? Ayon po sa Beta Files, yung insertion po dito ni Cheese Escudero, 142 billion, no? At ito sa 103-page document na kung saan dito yung inaakusahan, no? Si Cheese Escudero, ipinapakita dito yung mga allocations na dinagdag ng Senate President Cheese Escudero at ng iba pang mga lawmakers during bicameral budget. Ang sabi nga mga kaibigan, ang BICAM, ang nasusunod dyan ay ang may kapangyarihan dyan ay ang Senate President at yung iba pang mga senador na kasama sa BICAM. Kasi tapos na yung paggawa ng budget ng mga kongresista tapos na sila dun Naayos na nila yun So dito na, BICAM na. Ang may control po ng BICAM ay ang Senado, hindi ang Kongreso. No? So ayan mga kaibigan, pero napakarami Ito yung mga top BICAM insertions by Senate President Cheese Escudero. Bulacan, ito po Bulacan, 12 billion 84 million and 500,000, no? Sa Sorsogon naman, 9 billion 136 million. Mindoro, 8 billion and 366 million and 333,000. Batangas naman, 7 billion and 322 million and 400,000. Sa Davao naman, 7 billion and 213 million and 500,000. Misamis Oriental, 6 billion 529 million and 999,000. Grabe, no? Quezon Province, 5 billion and 914 million and 827,000. Cavite, 5 billion 623 million and 500,000. Valenzuela City, 4 billion 251 million and 800,000. Cebu, 4 billion and 68 million and 33,000. Grabe mga kaibigan. So ito po ang mga insertion, no, ni Cheese Escudero. At umaangal pa nga siya. Ang sabi po niya, napakaliit lang naman daw. Napakaliit lang daw ng insertion na yan. Sabi po niya Para sa kanya, maliit pa yan. Pero para sa ating mga Pilipino, napakalaki po niyan, no? So, eto na mga kaibigan, no? Ngayon ay magbubukas po, no, ang BICAM sa masusing pagsusuri at public scrutiny dahil ito po ang isinusulong ni House Speaker Martin Romualdez, no? Isang hakbang para ipakita at ipasilip ang proseso, no? Yan po ang maganda. Ngayon, no, dahil yan po talagang sinusulong ni Speaker Martin Romualdez, no? So, ito pa mga kaibigan, no?
Kahit sabihin pang legal, no, ang optics ng patungkol dito sa mga flood control, terrible pa rin, it's terrible, no? Isang Senate President, political dynasty, at may bilyong kontrata mula sa top donor niya, no? At mga kaibigan, habang may leader na gaya ni Speaker Martin Romualdez naman na binubuksan ang pinto sa Kongreso, may iba na tila ayaw, no? Ayaw po sa ginagawa ni Speaker Martin dahil baka nga naman mabuko ang kanilang mga ginagawa sa closed door. Yan, di ba mga kaibigan, no? So, eto guys, no, sana ay talagang makita ng ating Pangulo yung tunay na mga nangyari dito at mapanagot ang lahat po ng mga may kasalanan. Dahil ang pera po ng taong bayan ay hindi po natin basta-basta yan na nakukuha. Tayo po ay nagtatrabaho, dugo, pawis, at time, talagang nagsisikap tayo para makapagtrabaho, makapagbayad ng mga taxes. Pagkatapos, merong mga politiko na nanakawin lang itong pera ng bayan. So mga kaibigan, sana po ay mapabilis, no, yung pag-iimbestiga nito. Ang sabi nga po ng Pangulo natin, mga kaibigan, kasi may nagtanong, maglabas daw ng mga pangalan. Sabi ng Pangulo natin, bubusisiing mabuti, titingnan mabuti yung mga ebidensya bago maglabas ng pangalan, kasi ayaw din po ng Pangulo natin na mangyari yung mga nakaraang administrasyon na walang due process, na nagda-drop ng mga pangalan, pero at the end of the day, nalalaman na hindi naman pala sila sangkot. No? Kumbaga, napaka-irresponsable ng nakaraang administrasyon. Dinadrop yung pangalan, nasisira ang mga reputasyon ng mga politiko na yan, ang kanilang pamilya, nabubuli ang kanilang mga anak, nai-stress, nadidepress dahil binubuli, pero at the end of the day, hindi pala sila kasama. Kaya ayaw po ng Pangulo natin na mangyari yan. Gusto po ng Pangulo natin ay maging patas at ayaw po niya na mag-drop ng mga pangalan hanggat hindi sigurado na sila talaga ay sangkot. No? So yan po ang maganda sa Marcos administration dahil ang Pangulo po natin ay talagang merong transparency. Di ba? Yan. Totoo po, no? Yan. Sabi ni Artsen Fashion ko, takot si PBBM kasi dawit yung pinsan niya. Sa pagkakaalam ko ha, wala namang construction business si Speaker. Ang pagkakaalam ko, ang mga business ni Speaker ay patungkol sa mining at saka sa media station. Wala siyang construction na business. Diba? Huwag fake news. Mahilig kayo sa fake news, mga DDS. Kaya naman, yung mga mukha din kayong mga fake news. No? Yan. Diba? So mga kaibigan, bago tayo magtapos, Martin Romualdez for President 2028. Yan. So kinakampanya ko na po sa inyo si Speaker Martin Romualdez for President 2028. Ngayon pa lang ay kinakampanya ko na siya sa inyo. No? Martin Romualdez for President 2028. Kahit hindi pa siya nagbibigay ng intensyon na siya ay tatakbo, pero kinakampanya ko na siya sa inyo. Martin Romualdez po tayo sa susunod na halalan 2028. May tapang, may paninindigan, galit sa korupsyon, at may tunay na malasakit at pagmamahal sa bayan at sa mga Pilipino. At siya po ang magtutuloy ng lahat ng mga
sinimulan ng ating Pangulong BBM. Kaya mga kaibigan, pagdating ng 2028, Martin Romualdez for President. Diba? Inggit na naman ang mga DDS, inggit na naman sila. Inggit, 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 no? Inggit. Yan. Basahin po natin yung privilege speech bago tayo, privilege speech ni Leila de Lima. Ano kayong sinabi ni Leila de Lima? No? So, tingnan po natin mga kaibigan na meron po dito privilege speech si Leila de Lima. Tingnan po natin kung ano po ang sinasabi niya sa kanyang privilege speech. No? Okay. Representative Leila M. de Lima, privilege speech, August 11, 2025. The House of Representatives as an institution will not flinch in holding officials to account and in defending the Constitution. Mr. Speaker, as part of the minority, at katulad po ng ating minority leader, Honorable Marcelino Libanan, karapatan ko at tungkulin kong manindigan para sa ating institusyon. I rise today to defend the honor and constitutional mandate of this House amid the controversy over the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. I was not part of the House yet when the articles of impeachment were filed on February 5, 2025 by more than one-third of the House membership. At that time, I served as a spokesperson of one of the groups. The first group that lodged an impeachment complaint earlier in December. Like many Filipinos, I followed the impeachment process with keen interest. Now, as a member of the House and part of the minority, my stake in this issue is even deeper. Especially after I was considered to serve as House prosecutor in the impeachment trial along with Representative Chel Jokno. That apparently might not even take place if the Supreme Court chooses to stand by its decision in Duterte versus HOR. Let it be clear, it was not this institution that violated the Constitution. On the contrary, the House adhered faithfully to its constitutional duty to initiate an impeachment following clearly laid down and prevailing jurisprudence. Tama, no? Tama po. Kasi may jurisprudence na sinunod ang Kongreso. So, hindi po sila nagkamali. Sadly, our co-equal branches have failed not only the Constitution, but the Filipino people. Tumpak. Napakatagal na nag-aantay ang mga Pilipino. At ito ay talagang inaabangan ng mga Pilipino dahil kita niyo mga kaibigan, 80% ng mga Pilipino gusto ng impeachment ni VP Sara Duterte. 80% po, no? Our message is simple. Under our watch, the House exclusive power to initiate impeachment will not be diminished. This is a power enshrined in the very framework of our democracy, built upon the principles of checks and balances. Tumpak, ninunod ng teknikalidad ang mga tunay na tanong. Nasaan ang confidential funds? Sino sina Mary Grace Piatos, Fernando Tempora, Carlos Miguel Owishi, Chippy McDonald at iba pang mga pangalan na tila ba ginawang chichirya ang pera ng bayan. Bakit may halos 2 bilyon na umiikot na pera sa joint bank account sina Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte? Sa gitna ng krisis sa edukasyon, bakit may akusasyon na nilalaro pa ang procurement ng Department of Education at ang kinabukasan ng ating mga kabataan? Tama ba ang pagbabantang ipapatay ang ating Pangulo, ang First Lady, at ang ating mismong Speaker of the House? Dear colleagues, mga kababayan, these issues cut beyond partisan lines or personal ambition.
They strike at the very heart of the principle that public office is a public trust. All public officials must be accountable to the people. When the House filed the impeachment complaint, it did so out of duty. It was not a power play, as some claim, but an exercise of its mandate to seek the truth and demand answers the Vice President never gave. Hanggang ngayon, walang sagot sa mga isyong ito. Yet in return, the House has been met with insults and accusations, and a narrative reducing its solemn constitutional duty to mere politics. Today, I rise to set the record straight and call out this falsehood. So mga kaibigan, no, mahaba pa itong privilege speech ni Leila de Lima, hindi na natin babasahin, no? Pero mga kaibigan, isa lang ang tinutumbok na dito, no, mga kaibigan, na paghiling, no, sa Korte Suprema na yung i-reconsider, no, yung motion for reconsideration dahil nga merong mga pagkakamali doon sa mga ginamit ng mga facts, no, na dininay po mismo ng ABS-CBN na wala silang ganong sinabi, no? So sana nga po ay ito ay ma-overturn, no? O ma-overturn yung decision ng Korte Suprema para matuloy po itong impeachment laban sa Vice Presidente, no? Dahil wala na pong tiwala sa kanya ang taong bayan at patuloy na mawawalan ng tiwala sa kanya ang taong bayan dahil hindi naman niya nasagot yung mga tanong, di ba? Wala. Hindi niya nasagot ang mga katanungan. Di ba? Kaya mananatili po sa mata ng mga Pilipino na si VP Sara Duterte ay nagnakaw at nangontrata ng assassin para ipatsugi ang Pangulo, ang First Lady, at saka si Speaker. No? So, yan po mga kaibigan. Okay? Tayo po ay magbasa muna. Basa muna tayo ng ng mga komento. End Times, hi, hello, Admin Rich, hello din po sa inyo. End Times, salamat po sa panonood. Spike 007, yan. So, sabi ni Spike 007, no, si Spike ay ay DDS, no? Ang mga DDS kasi walang utak. Walang utak ang mga DDS, no? Galit na galit sila sa ginawang joke ni Vice Ganda, pero hindi sila galit sa ginawa ng tatay nila ng mga kabastusan. Okay. I-ano natin to, yung tatay nila. Palabas natin yung kanilang tatay. Yung ginawa ng tatay nila, hindi nila matanggap ng tatay nila ay gano'n. Okay, so kaya ito ang tatay nila. Challenge the Catholic Church. You are full of shit. Challenge the Catholic Church. You are full of shit at mapao rin kayong lahat. Who is this stupid guy? Stupid ito talaga. Halata kasi na itong stupid. Ang putang, ang ganun. Paano ka Ulitin natin. Challenge the Catholic Church. You are full of shit at mapao rin kayong lahat. Who is this stupid guy? Stupid ito talaga itong putang, ang ganun. Paano ka na yung Diyos mo pinako sa krus? Wala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina.
sabi na sarado na ang sino dumating? Wala natin, si Pope. Gusto ko tawagan. Pope, tangin na ka, umuwi ka na. Nag-rape nila yung lahat ng babae. So, yung unang aswante, kasi nag-retreat sila, naiwan yung ginawa rin ng Pope. Ang isa doon yung Prime Minister ng Australia. Problema na ito. Ang Australia, yung ba sige na tawag eh. Paglabas, binalo, tinignan ko yung mukha. Parang si parang artista sa Amerika na maganda. Sayang. Ang pasok sa isip ko, nilip niya, pilahan nila na ito. Nagalit ako. Kasi nire. Oo, isa rin lang. Pero, ang pagkaganda, dapat kamay mo na ang Diba? Ayun, gustong-gusto ng mga DDS, tawanan sila, palakpakan sila, talagang hiyawan sila sa tuwa. Gustong-gusto nila yun, no? Yan po ang utak ng mga DDS. Nagalit daw siya kasi ni-rape yung Australian missionary, no? Na sinugi sa Davao City, ni-rape daw. Pinilahan daw. Nagalit siya. Pero nagalit siya dahil dapat daw yung mayor muna. Napakasama, di ba? Ayun yung time na yan, talagang buong mundo, mga kaibigan, buong mundo nagalit sa kanya at siya ay talagang kinondem yung kanyang mga sinabi dahil gagawin mong joke, yung rape. My God, wala ka bang nanay? Wala ka bang anak ng mga babae? Wala ka bang kapatid ng mga babae? Para gawin mong joke ang rape. Tapos ang masama pa, yung Diyos. Stupido daw ang Diyos. Nagpapako daw sa krus. Kung siya daw ang Diyos, hindi daw siya magpapako sa krus. Wala daw siyang bilib. Pero tuwang-tuwa ang mga DDS. Tuwang-tuwa sila dun at talagang palakpakan sila. Naghihiyawan. Tapos minura yung Pope. Tuwang-tuwa din sila. So mga kaibigan, ang utak ng mga DDS, pareho din ang utak ni Digong. Utak, demonyo. Utak, demonyo. Yan po, presidente ng impyerno. Presidente ng impyerno. Yan po mga kaibigan. At nakatatak na sa history ng Pilipinas ang mga ginawa niya. Binaon niya ang Pilipinas sa utang. Pinagtsutsugin niya ang mga Pilipino na bumoto sa kanya. 30,000. Kaya nakakulong siya ngayon. Pinapasok niya dito ang pogo. Ginawa niyang legal ang mga illegal na gawain. Hinayaan niya, tinulungan niya na magkaroon ng mayor, first Chinese mayor sa Bamban, Tarlac, si Alice Goh. Tinulungan niya yung mga inchik galing mismo sa mainland China, yung mga inchik doon na pumapasok dito, may mga criminal record. Nagkaroon ng mga birth certificate, nagkaroon ng mga passport, nagkaroon ng mga dokumento, mga IDs, dahil yan sa tulong ng Duterte administration. Nagkaroon sila dito ng mga lupain, ng mga negosyo. Michael Yang, Chinese. Walang Filipino blood, Chinese si Michael Yang. Ginawang economic advisor. Bawal yan. Bawal na bawal. Pero ang lahat ng bawal, ginagawa niyang legal. Yan si Duterte. Ganyan siya. Anong nagawa niya sa Pilipinas? Napamura ba niya ang bigas? Wala. 75 to 100 pesos ang bigas sa panahon niya. Pero ngayon kay PBBM, 20 pesos na bigas meron. At nagmura ang mga bigas. May mabibili ka na sa mga market ngayon, 40, 40, 50. Pero sa panahon ni Duterte, 75 pataas.
Diba? Yan mga kaibigan. Walang nagawa si Duterte. Puro lang pagdating sa korupsyon, lalong naging kurakot. Wala po siyang nagawa. Kaya tama yung sinasabi ni Ka-Percy Lapid. No? Okay. Palabas natin yung sinasabi ni Ka-Percy Lapid. Okay. Guys, panoorin natin. Binaboy ninyo ang rule of law dito sa Pilipinas. At nakapagpapakulong kayo ng mga tao, pumapatay kayo ng walang accountability sa gumawa ng krimen. Eh, pag nakapatay ka, kahit na sabihin mong yun ay self-defense, kailangan patunayan pa rin yun sa hukuman. Gusto nyo patunayan lahat ng sinasabi ninyo sa salita lang eh. Walang proseso ng katarungan eh. Subukan mo, makapatay ka ng tao na self-defense o pinagtanggol mo ang sarili mo, kaya ka nakapatay ng tao. Akala mo ba makakalaya ka na? Ligtas ka na sa kaso? Ay hindi. Kahit sabihin mong masamang tao yan, bakit mo papatayin? Ikaw ba ang batas? Yung ba ang sistema ng batas? Hindi mga gago yan. Ang daming mangmang ngayon na akala nila tama yung mali. O kahit alam nilang mali, ay kumakampi sila sa mali. Mga kaibigan, nakita ninyo, bakit? Nakaka-impluensya, masamang impluensya, humihikayat ng karahasan. At yan ang gusto ni Duterte, di ba? Noong panahon niya, kaya nagkaisip yung mga yan eh. Di ba siya nagsasabi, may baril ka? Kumuha ka ng baril, barilin mo yung yung drug addict, ganyan. Sipin mo, nilalagay niya sa kamay ng tao ang proseso ng katarungan. Bakit may batas pa tayo? Di ba? Kayo mismo, tanungin ko, you are witness to what is happening in this country. Meron ba tayong crimes against humanity na nangyari dito? O kung kasama ako sa tinatanong mo, malaki! Hindi lang meron. Mga kaibigan, wala naman. Siya sumagot, wala raw. Sa'yo wala yun. Di ba? Kung walang namatay, wala yun. Ba't maraming namatay? Ba't ang daming tumambak na bangkay sa mga punerarya, sabi ni Bato. Kung papasok sila dito tapos mag-insist sa kanilang investigation, the government has all the right to do what it takes to protect our sovereignty. Ba't di mo sinabi yan sa China? Sinabi mo ba yung sovereignty sa China? Hindi naman yung sinabi yan. Pinapasok niyo pa nga eh. Tandaan niyo. Di ba, mga kaibigan? So, Walang nagawa si Duterte. 6 years. Walang nagawa. Kahit yung pinagmalaki na build projects. 119 projects. 14 lang ang tinapos. Hindi man lang, wala man lang 10%. Budolero. Diba? Yan po si Duterte. Budolero. Mag-jet ski daw. Pero hindi ginawa. Budol. Para lang manalo. Nanloko ang taong bayan. Para lang manalo. Para lang manalo siya. Niloko niya ang taong bayan. Diba? So mga kaibigan, alis na ako at kumakati ng lalamunan ko. No? Iinom ako ng water. Bye-bye! Salamat sa panonood. Bye-bye! Salamat po. Mamaya po muli. Bye!